Dominant Protector. Credit to the author. 6,941-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Habang nagsasalita siya, nilaibat niya ang tingin sa lahat ng nasa likod ni Yung Ming. Pareho ba kayo ng iniisip tungkol sa lumang bagay na ito? Kahit ano pa ang sabihin ko, Terence, ako lang ang sisisihin ninyo. Hindi umimik ang mga tao sa likod ni Yung Ming habang nakatingin kay Terence ng may malamig na mga mata. Sa katunayan, hindi talaga inakala ng mga taong ito na may kakayahang patayin ni Terence ang lahat ng mga disipulo na lumahok sa operasyon, ngunit bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pagkatalo. Bakit naman magtatago ang Feiyang College ng isang superhenyo tulad ni Terence? Mas mabuting maging masaya ng magkasama kaysa maging masaya ng mag-isa. Bakit hindi ka pwedeng malungkot kasama ko? Marahil ito ang tunay na mentalidad ng mga taong ito, at ito rin ang dahilan kung bakit ang panawagan ni Yung Ming para sa aksyon ay nakaakit ng napakaraming tagasunod. Hahaha, Terence, nagsisimula ka ng makipagtalo. Huwag mong sayangin ang oras mo, matagal nang nakikita ng matandang ito ang mga kalokohan mo. Dahil ayaw mong umamin, hindi kita sasayangin. Papatayin kita at iaalay kita bilang sakripisyo sa kawawa kong apo. 3 beses na tumawa ng malakas si Yung Ming, itinaas ang kanyang mga palad, at ang tunay na chi ay umalingaw-ngaw sa buong katawan niya. Malapit na talaga siyang magsimula ng away. Dahil sa katayuan at lakas ni Yung Ming, aatakihin niya ang isang nakababatang tulad ni Terence nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Napakawalandiya niya. Dean Lu. Maging magalang ka naman sana. Ito ang Alliance of Academies sa rehiyon ng Yellow Sea, hindi ang paaralan ninyo sa Clearwater. Agad na lumitaw si Ifan sa harap ni Terence, nakatitig kay Yung Ming ng may seryosong mukha. Isinantibi ang respeto ni Yung Tian kay Terence, si Ifan mismo ang kinailangang magpalakas ng loob sa pagkakataong ito sa pakikipagkaibigan kay Terence. Kahit alam niyang hindi siya kasing lakas ni Yung Ming, nakatayo pa rin si Ifan sa harap ni Terence nang walang pag-aalinlangan, hinarap ang atake ni Yung Ming gamit ang isang balikat. Ifan, wala ka namang kwenta sa harap ko kahit na ikaw ang presidente ng Golden Class Academy Alliance. Dahil pinoprotektahan mo ang walang kwentang si Terence, mamamatay ka kasama niya. Mabuti na lang at may kasama ako sa daan. Ngumisi si Yung Ming nang nakakapangilabot at humakbang pasulong. Habang nagsasalita, sumugod siya pasulong na may momentum na parang 10,000 kabayong tumatakbo. Parang pinaglalaroan ng 10,000 alimango ang puso ni Terence, talaga bang iniisip ng matandang hanggal na ito na kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya? Hindi naman mahihirapan siyang patayin ang isang matandang hanggal na tulad mo kung magagalit ka. Natakot si Ifan sa kahangahangang kilos ni Yung Ming, at nanigas at namamanhid ang buong katawan niya, ngunit sa huling sandali, hindi siya makahakbang. Yung Ming. Ngayon, lalabanan kita hanggang kamatayan. Sigaw ni Ifan, sabay na ginagamit ang lahat ng kanyang tunay na chi at pinapagana ang kanyang pinakamalakas na teknik sa martial arts. Handa na siyang labanan si Yung Ming hanggang kamatayan. Natatakot lang ako na baka hindi maputol ang lambat kapag namatay ang isda. Ha. Tumawa ng malakas si Yung Ming at ikinumpas ang kanyang palad. Hindi niya sineryoso si Ifan. Para maipakita ang kanyang lakas, sa pilitang dinagdagan niya ang kanyang kapangyarihan ng 20%, sinusubukang patayin si Ifan sa isang suntok lang. Kumunat ang kilay ni Terence. Pakiramdam niya ay halos nahahawakan na ang balak pumatay ni Yung Ming, at wala siyang balak na magpigil. Sa ganitong paraan, pagkatapos mag-away ni Ifan at Yung Ming, si Ifan ay magiging miserable lamang, habang si Yung Ming ay magiging maayos naman. Hindi alam ni Terence ang sasabihin kay Ifan, na handang isakripisyo ang kanyang buhay para protektahan siya. Sa kabilang banda, itinuring ni Terence si Ifan na parang sarili niyang kapatid. Paano niya nagawang panoorin na lang itong mapatay? Teknik ng pagtakas gamit ang kidlat. Sa tamang oras, pinaandar ni Terence ang kanyang purong chi at naging isang arko ng kidlat. Isang hakbang ang kanyang nauuna at itinulak palayo si Ifan bago pa man sila magbanggaan. Pagkatapos, ginamit niya ang 3 pagpapakita ng Cloud Dragon na nag-iwan ng anino habang iniiwasan ang atake ni Yung Ming.
Sa katunayan, hindi sigurado si Terence kung talagang naiwasan niya ito dahil ginamit niya ang pagiging invisibility ng kanyang Yuan spirit body ng sabay. Kahit natamaan siya, wala itong pinagkaiba sa pagtama sa isang ilusyon. Siyempre, isa lamang itong panlilinlang para linlangan ang mga tao. Yung Ming. Ikaw na matanda. Paulit-ulit niyang ibinuhos ang galit niya sa isang walang kwentang tao ng walang dahilan. Hindi ka ba nahihiya? Lumitaw si Terence sa tabi ni Ifan at mabilis itong hinaila palayo. Sinigawan niya si Yung Ming, hindi pa ako nakakita ng ganito kawalang hiya na matandang lalaki. Ayos lang kung galit ka sa akin, pero galit ka rin sa presidente ng Alliance of Academies ng Yellow Sea Region. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Huwag kang mag-alala, Lil Bro Linford, sasamahan kita dito, kahit sino pa si Yung Ming. Kailangan ba nating matakot sa kanya? Medyo natakot nga si Ifan matapos siyang hilahin pabalik ni Terence. Ang malakas na pag-atake ni Yung Ming ngayon lang ay isang bagay na hindi maiintindihan ng mga taong hindi direktang nakaharap. Nang magtama ang mga ito, sigurado si Ifan na mamamatay siya, habang si Yung Ming ay maaaring hindi man lang masaktan. Gaya ng inaasahan, hindi na punit ang lambat ng mamatay ang mga isda. Pero kahit na ganoon, hindi nagbago ang isip ni Ifan at nanatili siyang matatag sa panig ni Terence. Hindi niya hahayaang puntiryahin ni Yung Ming si Terence kahit anong mangyari. Kapatid na Fuller. Magkapatid tayo, kaya natural lang na kailangan nating magtulungan para harapin ang kalaban. Pero hindi ganoon kalakas ang matandang ito, kaya ko siyang hawakan ng mag-isa. Kapatid na Fuller, pwede mo muna akong protektahan mula sa gilid, at kung hindi mo talaga siya kaya, pwede ka nang umalis. Uminit ang puso ni Terence. Ayaw niyang madamay si Ifan dito, kaya inalaw niya muna ito. Dahil sinabi mo na, Lil Bro Linford. Kung gayon, manunood lang si Kuya mula sa gilid. Hanggat may pangangailangan, tutulong si Kuya anumang oras. Nag-isip sandali si Ifan at pumayag pa rin hanggang sa isang punto. Nakikita niyang hindi talaga iniisip ni Terence si Yung Ming, at habang kalmado ito, gusto niyang makita kung gaano kahanga-hanga si Terence. Kasabay nito, pinag-iisipan pa rin ni Ifan kung dapat ba niyang yayain si Yung Tia na lumabas. Bagamat ayaw niya itong istorbohin, ang bagay na ito ay may kinalaman kay Terence at hindi niya maaaring maging pabaya. Sa tulong ni Yung Tian, hindi maglalakas loob si Yung Ming na gumawa ng eksena kahit gaano pa siya ka-arrogant, maliban na lang kung ayaw nang manatili ng kanilang paaralan sa malinaw na agos sa mistake. Salamat, kapatid na Fuller. Ako muna ang bahala sa lumang bagay na ito. Pagkatapos niyan, babalik tayo para uminom. Ngumiti si Terence ng casual at tumango kay Ifan bago bumaling kay Yung Ming. Matandang yan, ayaw mo lang bang makipag-away? Sino ang takot kanino? Sige na, gusto mo ba ng away na isa sa isa o away ng grupo? Kalimutan mo na yan, matatanda na kayong lahat. Samahan mo ako, baka sabihin nilang binyo bully ko ang isang matanda at hindi marunong rumspito sa matatanda. Halos mabunggo ang ilong ni Yung Ming sa galit. Sino ba naman ang maglalakas loob na magsabing matanda na siya? Ang mga maglalakas loob na sabihin yan ay tiyak na tatubo ang damo sa kanilang mga puntod na 3 talampakan ang taas sa susunod na taon. Mukhang may isa pang puntod ngayon. Terence, ikaw na batang walang hiya. Dahil sabik ka ng maghain ng kamatayan, tutupere ng matandang amo na ito ang hiling mo. Pinigilan ni Yung Ming ang kanyang galit at sumugod kay Terence nang may nakakairitang ngiti. Hindi alintana ni Yung Ming na hindi tumama ang kanyang atake, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na mahusay ang galaw ni Terence, pero ano na nga ba? Nasa yugto pa rin ng pag-arangkade si Terence sa bundok, at kahit gaano pa kagaling ang kanyang teknik sa paggalaw, hindi nito mapupunan ang malaking agwat sa pagitan nilang dalawa. 6,942. Hindi iyon matatawag na bangin, kundi isang bangin sa langit. Isang hindi maaabot na bangin sa langit. Sa kaisipang iyon, ang marahas na aura ni Yung Ming ay sumikat sa kalangitan at kumapit sa lugar. Mayroon siyang magandang plano, kahit gaano pa kagaling ang teknik sa paggalaw ni Terence, hindi siya makakataka sa kulungang ito. Maliit na magnanakaw, tanggapin mo ang iyong kamatayan. Sa sumunod na sandali, pakiramdam ni Terence ay parang nahulog siya sa isang malalim na latian. Ang matandang ito ay may tunay na kakayahan, ngunit sa palagay ba niya ay gagana ito sa kanya?
Ang tatlong pagpapakita ng dragon na may ulap ay patuloy na kumislap, nag-iiwan ng sunod-sunod na mapanlinlang na imahe. Sa maliit na espasyo, ito ay patuloy na nadudurog at muling lumitaw, na nakasisilaw sa mga mata ng mga taong nanunood sa gilid, at sila ay namangha. Para magamit ang mga teknik sa paggalaw sa ganitong antas, masasabing abot na nito ang perpekto. Nasa yugto pa rin ng pagbuka ng bundok si Terence, kung makapasok siya sa yugto ng paghahati ng dagat. Kahit na yugto pa lang ng pagbuka ng lupa, gaano kaya siya kitikot? Sa oras na ito, mas determinado ang mga nakatataas sa mga paaralan at mga maharlikang bahay sa likod ni Yongming, kailangan nilang paalisin si Terence. Kung hindi, kapag lumaki na siya, hindi kaya mangibabaw ang Feiyang College sa lugar ng mga mahiwagang uri ng tao sa dagat. Kahit ang mga superhenyo mula sa nangungunang tatlong paaralan ay hindi kapantay ni Terence. Dinlu, huwag kang maging magalang sa junior na ito. Patayin mo na lang siya. May hindi maiwasang mag-cheer para kay Yongming. Kung magagamit lang nila si Yongming para maalis si Terence, iyon ang magiging pinakamagandang resulta para sa kanila. Hindi nila kailangang masaktan ang paaralan ng Feiyang at makakamit nila ang kanilang layunin. Napakaganda nito. Hindi napigilan ni Yongming ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Kailan ninyo ako nakitang mabait kay Terence ng matandang ito? Sino ba ang hindi gugustuhing patayin ang batang ito? Masaya bang makipaglaban ng kalahating araw? Sa kasamaang palad, hindi masabi ni Yongming ng malakas ang mga salitang ito. Patuloy na lang niyang pinipilit si Terence, umaasang mapipilitin niyang tuluyang gumuho si Terence mula sa kanyang purong enerhiya. Terence. Kung susuko ka at hahayaang mabihag, ikaw lang ang haharapin ng matandang amo na ito. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo at lalaban hanggang sa huli, pagkatapos kang patayin, iimbestigahan ng matandang amo na ito ang lahat ng malapit sa iyo at papatayin silang lahat para samahan ka sa kamatayan. Matapos dumaan si Yongming sa isa pang anino, bigla siyang medyo nabalisa at sumigaw ng isang nakakahiyang banta. Kahit ang mga kakampi ni Yongming ay minamaliit siya ng husto. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi ng punong guro ng paaralang Clear Flow? May patakaran sa mundo ng mga palaro na ang pagpatay ay hindi dapat may kinalaman sa pamilya. Tanging ang isang tunay na alitan sa dugo ang makakapatay ng isang buong pamilya. Gayunpaman, walang magsasabing papatayin nila ang bawat taong malapit sa kabilang panig. Ano ito? Pumatay ng 9 na henerasyon. Hindi, doble lang ang parusa. Puno ng balak pumatay ang mga mata ni Terence, ang pinakaayaw niya ay ang paggamit ng mga taong nakapaligid sa kanya para takutin siya. Dahil ito ang kahinaan ni Terence, at ang tunay niyang baligtad na timangan. Yongming. Ako, si Terence, ay nanunumpa na kapag naglakas loob kang hawakan ang mga taong nakapaligid sa akin, hanggat buhay pa ako, ang pamilya Lumo ay masisira dahil sa iyo. Nagpasya si Terence na gawin ang lahat. Hindi mahirap paksain ang pamilyang Lu, maaaring hindi pa siya sapat ang lakas, ngunit madali niya silang mapapatay kapag umabot na siya sa yugto ng pagbuka ng lupa. Huwag mong kalimutan, pagdating sa assassination, siya ang hari ng mga assassin. Kahit ang mga ugok mula sa Hidden Death Sect ay hindi niya katapat, lalo na ang pamilya Lu. Kung tungkol naman sa Earth Splitter, hindi naman ito naging mahirap para kay Terence. Nasa kalagitnaan na siya ng Mountain Splitter. Ha. Ikaw lang. Mamamatay na sa kakatawa ang matandang to. Mas mabuting isipin mo muna kung paano mo ililigtas ang buhay mo. Tumawa ng malakas si Yongming, at lalong lumaki ang puot sa mukha niya, parang gusto niyang kainin ng buhay si Terence. Hindi na nagsalita pa si Terence, pero seryosong pinag-iisipan niya kung may pagkakataon ba siyang patayin si Yongming. Sayang at naubos na niya ang lahat ng talisman sa Rift Stage na ibinigay sa kanya ni Wang Shiqing para harapin ang Hidden Death Sect. Ang tanging bagay na maaaring magdulot ng banta kay Yongming ay ang itim na butil. Kailangan niyang humanap ng tamang pagkakataon para patayin ito sa isang suntok lang. Kung hindi, hindi niya magagawang takutin si Yongming sa maikling panahon, at maaaring makaganti talaga ang mga taong nakapaligid kay Terence. Tumigil ka. Habang malalim ang iniisip ni Terence, isang malamig at makapangyarihan na boses ang nagmula sa Alliance of Schools. Ang sumunod na dumating ay ang dakilang nakatatandang si Go, si Toby Yan. Yongming, ikaw ang dean ng isang sub-top school, isang respetadong senior sa Mystic Division, at ang lakas ng loob mong apihin ang isang bata sa harap ng napakaraming masters.
May hiya ka ba? Agad na sumingit si Tobian sa labanan at pinaghiwalay ang dalawa. Pagkatapos ay sinaway niya si Yungming nang walang anumang paggalang, ang pinakakitawa-tawa ay wala silang magawa sa nakababatang henerasyon, kaya gumamit sila ng mga salita upang takutin sila. Tuluyan na silang nawala sa mukha ng Mystic Division si Academy Alliance. Dahil sa katayuan ni Tobian, maging ito man ay isang elder ng sekta sa bundok o ng Alliance of Academies, hindi naman rarapat na pag-alitan niya si Yungming. Ang problema ay hindi maganda ang mood ni Tobian, natutuwa siyang makitang kinukulit ni Yungming si Terence. Sa kasamaang palad, para mapunta si Terence sa sekta sa bundok para tulungan ang kanyang apo, pigain na lang niya ang ilong nito at ipagtanggol si Terence. Ito rin ang kondisyong iminungkahi ni Tobian noon. Wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ito. Elder Gu, pinipilit mo bang ipagtanggol si Terence sa pamamagitan ng puwersa? Ang ekspresyon ni Yungming ay napakapangit. Maging ito man ay katayuan o lakas, si Tobian ay mas mataas sa kanya. Hindi siya maaaring manalo. Kalokohan yan. Matuwid naman ako noon pa man at walang kahihiyan sa langit at lupa, bakit pa ako lalaban? Puro ungol lang yan kapag nakakakita ako ng kawalang katarungan. Hindi natalo si Yungming sa kawalang hiyaan ni Tobian, at ang kanyang matuwid na tingin sa mga sandaling iyon ay talagang may kilos ng isang senior master. May kaunti akong alam tungkol sa alitan ninyo ni Terence, kasalanan mo ang lahat sa paghahanap ng gulo. Walang ekspresyon ang mukha ni Terence, ngunit palihim siyang natatawa sa loob-loob niya. Bihira para sa matandang ito na maging kaaya-aya sa paningin. Elder Gu, nirerespeto ka ng matandang ito, pero hindi dahil sa natatakot ako sa iyo. Hindi alam ang pagkamatay ng apo ko, at si Terence ang pinakamalaking suspect. Anong ibig mong sabihin na naghahanap ka ng gulo? Nag-aalab ang galit ni Yungming, at walang nakakaalam kung totoo ba ito o isa lamang itong pag-arte. Napagdesisyonan ko na si Terence para sa bagay na ito. Elder Gu, kung gusto mo talagang kumilos, bibigyan kita ng mukha ngayon, pero pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na maaaring protektahan si Terence magpakailanman, hindi ba? Nagpapanggap lang siya. Peke lang ang galit na ito. Agad na naunawaan ni Terence, ang matandang hanggal na ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Nagkukunwari siyang galit, ngunit umatras siya para sumulong. Ginagamit niya ang kanyang mga salita para pigilan si Tobian. Maghihiganti siya kay Terence pagkatapos ng araw na ito, at hindi na siya makakausap ni Tobian. Gusto sanang sabihin ni Tobian na ang galing ng ginawa mo. Pagkatapos pumunta ni Terence sa sekta sa bundok, magagawa mo na ang kahit anong gusto mo. 6,943. Sa kasamaang palad, ang kasunduan ni Tobian at Terence ay kailangan muna niyang ayusin ito bago niya maimbitahan si Terence sa sekta sa bundok. Kung mayroon mang mga nakatagong panganib, hindi kailanman papayag si Terence. Yungming. Sa simula, walang obligasyon ng matandang Panginoong ito na magpaliwanag, pero matigas ang ulo mo at matigas ang ulo mo. Hindi kayang makita ng matandang Panginoong ito na magdusa ka ng ganito, kaya sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pinigilan ni Tobian ang inis sa kanyang puso at nagsalita para kay Terence laban sa kanyang kalooban, wala talagang kinalaman si Terence sa pagkamatay ng iyong apo. Totoo ang lahat ng nangyari noong panahon ng pagpapatakbo ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Elder Gu, tinutulungan mo lang talaga si Terence na makalusot dito. Ano ba ang ibinigay sa iyo ng paaralan ni Terence o ng Feiyang? Pinoprotektahan mo ba talaga sila? Gustong aminin ni Yungming ang pagkatalo, ngunit hindi niya mapigil ang magsalita ng masasakit na salita. Gayunpaman, medyo pinagsisihan niya ito pagkatapos sabihin. Ang taong nasa harap niya ay ang elder ng sekta sa bundok, si Tobian. Dumilim ang mukha ni Tobian habang nakatitig ng masama kay Yungming. Alam ng matandang ito na may naitulong siya kay Terence, kaya sinabi niya ito sa publiko. Dapat ba niya itong patayin? Yungming, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kino-question mo ba ang pagkatao ko? O sa tingin mo ba ay hindi ako karapat-dapat pagkatiwalaan? Sumumpa si Tobian na kung maglalakas loob na sumagot ng oo si Yungming, papatayin niya ang matandang ito sa unang sandali pa. Hehe. Siyempre hindi. Kilalang kilala ang ugali ni Elder Gu. Masyado akong naiinip. 2 beses na kumaibot ang bibig ni Yungming at determinado niyang inamin ang pagkatalo.
Dahil sinabi ni Elder Gu na inosente si Terence, maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado? Tutal, ang apo ko. Sige, sige. Kahit hindi mo sabihin sa akin, sasabihin sa iyo ng matandang ito. Naiinip na ikinumpas ni Tobian ang kanyang kamay para putulin si Yongming, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Na-teleport palabas ng lugar na iyon si Terence noong operasyon ng Spirit Fire ng Langit at Lupa, at bigla siyang na-teleport papunta sa aming sekta sa bundok, at nakilala ako. Kumunat ang noo ni Terence. Ang galing magsinungaling ng matandang lalaking ito. Hindi pa siya nakapunta sa sekta sa bundok. Gayunpaman, ang inabando ng lupain ay binabantayan ng sekta ng bundok. Sa totoo lang, itinuturing din itong teritoryo ng sekta ng bundok, kaya makatuwiran na sabihin ito. Gayunpaman, si Terence ay random na na-teleport papunta sa sekta ng Heavenly Formation. Paano kung mabunyag siya? Siyempre, hindi utol si Terence sa sitwasyong ito, kailangan niya lang manahimik. Ayos lang kung pumayag siya, o kung hindi siya maglalakas loob na makipagtalo kay Tobian. Terence. Nag-teleport siya papunta sa sekta sa bundok at nakilala ka, Elder Gu. Medyo natigilan si Yongming. Kwento ba ito? At isa itong kwentong walang kahulugan. Tama, nabangga niya ako, pero sa kung anong dahilan, inutusan ko si Terence na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito, para maitago lang niya ang bahaging ito. Medyo nag-isip si Tobian, inayos pa niya ang mga dahilan na hindi nabanggit ni Terence kanina. Ang pinakakahanga-hanga ay ayokong sabihin sa mga tagalabas ang dahilan. Sinabi ko na ngang ayokong sabihin sa mga tagalabas. Kung may lakas ng loob kang magtanong, may lakas ng loob din akong sampelan ka. Si Yongming, na umamin na ng pagkatalo, ay labis na natakot. Kahit hindi siya naniniwala at mayroon siyang 100,000 na, bakit, sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na magduda. Nakikita ko, kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko sana ginawang mahirap ang mga bagay para kay Terence. Walang ekspresyon si Yongming habang sinasabi niya ito ng tuyo. Pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, dahil mapapatunayan ito ni Elder Gu, kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Talagang hindi niya ito makakalimutan. Hindi naniwala si Yongming sa kahit isang salita ni Tobian. Sigurado siyang pinatay ni Terence ang kanyang apo, ngunit sa ilalim ng malakas na panggipit ni Tobian, maaari na lamang niyang aminin ang pagkatalo sa ngayon. Makakahanap siya ng pagkakataong umatake sa hinaharap. Kalimutan mo na. Nanaginip ka lang. Tumawa lang si Terence ng malamig habang tumatango. Wala kang kwenta. Sinusubukan mong takutin ang paaralan ng Feiyang at pilitin ang Mystic Division Sea Area School Alliance na patayin ako, at hahayaan mo lang iyon sa isang pangungusap lang. Kalimutan mo na lang ba yon? Sa tingin ko kailangan nating ayusin ang mga problema natin ng maayos. Labis na nalungkot si Yongming. Hindi ko ito bibitawan. Ikaw na batang walang hiya, isa ka lamang Zoro na nagsasamantala sa kapangyarihan ng isang tigre. Balang araw, mahuhulog ka sa aking mga kamay. Kung gayon, ano ang gusto mo? Pinigilan ni Yongming ang galit sa kanyang puso at tiningnan ang walang pakialam na ekspresyon ni Tobian. Sumingit siya ng ilang salita mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin, habang nandito si Elder Gu, maaari mong linawin ang mga bagay-bagay. Ang ibig niyang sabihin ay si Terence, ang batang walang hiya, ay nang-ahas lamang na maging mayabang dahil nandito si Tobian. Kapag umalis na si Tobian, makikita nila kung sino ang gagantay. Natural na naintindihan ni Terence ang ibig sabihin ni Yongming, ngunit ngumiti lamang siya ng may paghamak. Kailangang maging malakas ang isang tao para makapagpanday ng bakal, at si Terence ay laging aasa sa kanyang sarili. May tiwala siyang kapag umalis na siya sa bahay na ito, wala nang saysay si Yongming. Yongming, pinagmumura ko si Elder Gu. Ibinaba niya ang kanyang katayuan para maging tagapamayapa. Siyempre, hindi ako maaaring maging walang utang na loob. Kaya, kung ibababa mo ang iyong ulo at aaminin ang iyong pagkakamali sa harap ko, ituturing na tapos na ang bagay na ito. Baba mo ang iyong ulo. At aminin ang iyong pagkakamali. Galit na galit si Yongming. Talagang nang-ahas ang batang ito na sabihin iyon. Sinasamantala lang niya ito. Kung hindi niya ito tinuruan ng leksyon, hindi niya malalaman kung bakit napakapula ng mga bulaklak. Pero nang lumingon si Yongming at makita ang walang ekspresyong mukha ni Tobian, agad siyang natakot.
Hindi na niya matiis, pero kailangan pa rin niyang tiisin. Kaunting pagkainip ay nakakasira ng isang magandang plano. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi natin masasabi kung sino ang tama o mali. Dahil nalinaw na ang hindi pagkakaunawaan, wala nang masasabi pa. Paano kung magkita tayo at magngitian? Medyo nailang ang mukha ni Yongming, pero tinapos pa rin niya ang kanyang sasabihin, ngayong wala nang nawalan, ito na ang pinakamagandang resulta. Bakit hindi na lang tayo kumain? Treat kita ng ilang inumin, at magiging magkaibigan tayo sa hinaharap. Ilang tao sa mistiko at dagat na lugar ang maaaring maging kaibigan ng punong guro ng paaralan ng Clearwater. Tiyak na may iyak ang ibang estudyante kung marinig nila ito, pero hindi talaga gusto ni Terence si Yongming, wala siyang potensyal na maging kaibigan ito. Hindi ko kaya. Matandang lalaki, dapat mo na lang yumuko at aminin ang iyong pagkakamali. Tinaas ni Terence ang isang kilay at tumingin kay Yongming mula sa gilid ng kanyang mga mata, ang kanyang mga salita ay puno ng hindi nababaling pangungutya. Lalong naiinis si Toby yan. Bakit ba ang gulo ng batang ito na si Terence? Bilasan mo at lutisin ito at sumama ka sa akin sa sekta sa bundok. Kung gayon, magagawa ninyo ang anumang gusto ninyo. Matandang Lo, ano ang mahirap sa pag-amin ng iyong pagkakamali? Ikaw ang may mali. Ang isang tao ay dapat na maging responsable sa kanyang mga kilos at magbago para sa ikabubuti. Ang sarap malaman ang pagkakamali ng isang tao at magbago para sa ikabubuti. Tama ba ako? Natatakot si Toby na baka magdulot pa ng gulo si Terence, kaya pinipigilan na lang niya ang kanyang inis at dagdagan pa ang pressure kay Yongming. Kailangan niyang harapin ang malas na gawaing ito sa lalong madaling panahon at hindi na magdulot ng anumang gulo. Nagngingit-ngit si Yongming at tumingin pabalik sa mga kaalyado na kanyang dinala. Biglang gumala ang mga mata ng mga taong ito. Ang ilan ay nakatuon sa pag-aaral ng kanilang mga kuko, ang ilan ay nakatingin sa langit sa anggulong 45 degree, nawawala sa kanilang mga iniisip, at ang ilan ay ganap na wala sa focus, ganap na nawawala sa kanilang mga iniisip. 6,944. Sa bagay, walang tumayo para suportahan si Yongming. Mukhang lahat sila ay hindi sangkot. Halata na masaya sila na nasa gulo si Terence, at masaya rin sila na nasa gulo si Yongming. Agad na isinumpa ni Yongming ang mga ninuno ng mga taong ito at ang 18 henerasyon ng mga babae sa kanyang puso. Noon lang siya nakaramdam ng higit na katahimikan. Kaunting pagkainip ay nakakasira ng isang magandang plano. Kung hindi niya ito matiis, kailangan pa rin niya itong tiisin. Muling ipinaalala ni Yongming sa kanyang sarili na ang kahihiyan na kanyang naranasan ngayon ay dapat bayaran ng doble sa hinaharap. Kumilos ng padalos-dalos ang matandang Panginoon na ito, sa pagkakataong ito ay kasalanan ng matandang Panginoon na ito. Namula ang mukha ni Yongming habang yumuko at sinabi kay Terence bago tumalikod para umalis. Wala na siyang lakas ng loob para magtagal pa. Pero Terence, ikaw na walang hiya, maghintay ka lang. Pagsisisihan mo ang pagiging ipinanganak mo. Sumusumpa ako na hindi ako lalaki kung hindi ako maghihiganti. Muling nagmura si Yongming sa kanyang puso habang naglalakad. Dahil hindi ko ito magagawa sa lantad, gagawin ko ito sa dilim. Gamit ang aking koneksyon at lakas, papatayin kita, ikaw na batang walang hiya. Walang pakialam na pinanood ni Terence si Yongming na umalis. Ang dahilan kung bakit niya ito pinakawalan ay dahil hindi ito 100% kumpiyansa na matatalo ito. Pero may oras pa, at nagpa siya si Terence na magpakalakas sa lalong madaling panahon. Hindi na siguro magiging ganito kaswert si Yongming sa susunod, lalo na kapag ginamit niya ang pangalan ng isang taong malapit sa kanya, nasa listahan na siya ng mga taong mamamatay. Pagkaalis ni Yongming, umalis din ang mga taong isinama niya, kalmado ang kanilang mga mukha na parang walang nangyari. Nagpaalam na sila kina Toby at Terence. Kapatid na Linford, kahit inamin na ni Yongming ang kanyang pagkatalo, nakikita kong galit pa rin siya. Natatakot akong baka maghanap na naman siya ng gulo sa hinaharap. Kailangan mong mag-ingat at huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Mukhang nag-aalala si Yifan at mahinang pinaalalahanan siya, si Yongming ang dean ng Clearflow School. Ang kanyang katayuan at lakas ay parehong napakahusay sa Mystic Division C area.
Hindi tayo maaaring maging pabaya. Huwag kang mag-alala, kapatid na Fuller. Kahit hindi niya ako hanapin, gagantihan ko pa rin siya sa hinaharap. Naantig si Terence, ngunit nanatili siyang kalmado, pero kailangan ko pa ring magpasalamat kay Kuya Fuller, ang swerte ko na may kapatid akong katulad mo. Bakit mo bigla na lang sinasabi to? Nahihiya talaga ako. Nagulat si Yvonne. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at magsasalita na sana para aliwin si Terence nang makita niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Tobian. Tila may sasabihin siya kay Terence. Lahat ng ito ay dahil sa matuwid na mga salita ni Elder Gu sa pagkakataong ito. Nakababatang kapatid na Linford, dapat kang magpasalamat ng husto kay Elder Gu. May aasikasuhin pa ako rito. Mag-usap kayo. Aalis muna ako. Dahil doon, mabilis na umalis si Yvonne. Gusto sana siyang tanungin ni Terence tungkol sa isla, ngunit dahil hinihintay siya ni Tobian, hindi na siya nagsalita pa. Terence, natupad ko na ang pangako ko, kuntento ka na ba? Pagkatapos umalis ng lahat, hinaplos ni Tobian ang kanyang balbas at mayabang na tumingin kay Terence, tungkol sa bagay na ito, hindi naman siguro kayang hawakan ito ni Pangulong Yuntian ng ganito kaganda, di ba? Sa pinakamatagal, uutusan niya si Yungming na umalis. Hindi niya lubusang malulutas ang problema tulad ng ginawa ko. Malamig na tumawa si Terence sa sarili. Nalutas ko na ang problema ko, napakawalan niya talaga. Nang umalis si Yungming, kahit ang isang bulag ay nakita na pansamantala lamang siyang umiiwas sa matalas na talim at tinitiis ang galit ng ilang sandali. Tiyak na makakahanap siya ng pagkakataong bumalik sa hinaharap, kaya paano niya ito basta-basta bibitawan. Pero hindi na nag-abalang makipagtalo si Terence, Elder Gu, mukhang hindi naniniwala si Yungming sa testimonya mo. Masyado pang maaga para tuluyang malutas ito. Pero hindi kita pipilitin. Sabihin na lang nating natapos mo na ito. Kung may oras ka, ayos lang sa akin na samahan ka. Alam ni Terence na kung tatanggihan niya, malamang na patuloy siyang guluhin ni Tobian, ngunit wala siyang oras ngayon, kaya binaliwala na lang niya ito, may isa pa. Kailangan kong magdesisyon kung kailan ko gustong pumunta sa sekta sa bundok mo. Kung hindi ka papayag, kakalimutan na natin yun. Walang problema, pero hindi ka maaaring mag-aksaya ng oras. Kailangan mong umalis sa loob ng 1 buwan pagkatapos nating bumalik sa Mystic Division. Nagatubili si Tobian ng ilang sandali bago pumayag sa kahilingan ni Terence, dapat mong maunawaan na kung hindi mo ay dedagdag ang kondisyong ito at ayaw mong umalis, wala akong magagawa, hindi ba? Napakatindi ng unang kalahati ng kanyang pangungusap, ngunit ang ikalawang kalahati ay naglantad sa kawalan ng kumpiyansa ni Tobian. Kumunat ang noo ni Terence. Naisip niya, may plano ka ba para hindi ako bumalik sa Mystic Division? Sige. Dahil napakasinsero mo, ayos lang. Sasamahan kita sa sekta sa bundok sa loob ng 1 buwan pagkatapos kong bumalik sa Mystic Division. Kung kailan siya babalik sa Mystic Division area, depende iyon kung nalutas na ang mga bagay-bagay dito. Labis na nasiyahan si Tobian. Akala niya ay babalik si Terence kasama ang grupo dahil mayroon pa ring pagsusulit sa Mystic Division pagkatapos ng pagsusulit sa Golden Division. Hindi niya inakalang pupunta pa rin si Terence sa dagat para maghanap ng mga palatandaan. Pagkatapos mangako, tumalikod na si Terence at umalis. Hindi pa nakakalayo si Yvonne, at kinailangan na siyang abutan ni Terence at tanungin tungkol sa isla. Sa bilis ni Terence, naabutan niya agad si Yvonne. Kapatid na Fuller, may itatanong ako sa iyo. Kuya Linford, maaari ko bang itanong kung bakit ang galang mo sa akin? Narinig ni Yvonne ang tawag at agad na lumingon ng may ngiti. Ganito kasi. Noong naglayag ako, nakakita ako ng isang maliit na isla. May ilang bakas doon. Malamang ay naghahanda na sila para magtayo ng base, pero hindi nila ito natuloy. Kaya, gusto kong tanungin si Kuya Fuller kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa mga katulad na isla sa malalim na dagat. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Terence at dumiretso na sa punto, ganito ang kapaligiran ng isla. Matapos makinig sa simpleng paglalarawan ni Terence, nagkaroon ng ideya si Yvonne kung ano ang nangyayari. Kapatid na Linford, sinasabi mo ba na ang isla ay maaaring maging backup plan ng utak sa likod ng masayang insidente sa lambak? Kaya gusto mong pumunta sa malalim na dagat para maghanap ng katulad na isla.
Dapat nga, sa tingin ko. Hindi 100% sigurado si Terence, kaya hindi niya ito ginawang tiyak. Siguro ang mga bakas na natagpuan ko ay walang nalaman sa masayang insidente sa Valley. Mayroon lamang kaunting pag-asa, kaya kailangan kong subukan. Tumango si Ifan at sinabing, ang ginagawa natin ngayon ay parang paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Wala itong silbi kahit anong tingnan natin. Mas makakabuti kung mayroon tayong mga palatandaan. Gayunpaman, wala talaga akong impormasyon tungkol sa mga isla sa malalim na dagat. Dapat mong tanungin si Pangulong Hersen. Tutal, teritoryo iyon ng samahan ng pamamahala ng ruta ng paglalayag. Sige, pero hindi mahalaga. Tatanungin ko si Hersen tungkol dyan mamaya. Hindi naman masyadong nadismaya si Terence. Kung tutuusin, sinusubukan lang niya. Alam niyang hindi maaaring makialam si Ifan sa mga usapin ng karagatan. Gayunpaman, hindi mo kailangang magmadali para hanapin si Hersen. Magpapadala muna ako ng isang tao para magtanong-tanong. Siguro nakapagdala na ng ibang mga klo ang ibang mga koponan, at hindi na nila kailangang pumunta sa malalim na dagat para maghanap. Kung may anumang palatandaan sa dagat, mas mabuting huwag nang pumunta sa malalim na dagat. Tutal, masyadong mapanganib doon, at ayaw ni Ifan na sumugal si Terence. 6,945. Sige, maghintay tayo ng ilang araw kung gayon. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Hersen. Kasabay nito, si Yungming, na umalis ng may pagtatampo, ay dumating sa kampo ng recruitment team ng The Clearwater School at nagalit ng husto sa bulwagan. Lahat ng tao mula sa Clearflow School ay nakatayo lamang sa magkabilang panig at nanginginig. Walang nangahas na magsalita sa oras na ito, kung sakaling sila ay malas at maging target ni Yungming para ilabas ang kanyang galit. Matapos basagin ng ilang tasa ng tsaa at mabasag ang mesa at upuan sa tabi niya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yungming. Terence, ikaw na batang walang hiya, pwede ka nang maging proud sa ngayon. Aalagaan kita kapag may pagkakataon ako. Kinalma ni Yungming ang sarili, at pagkatapos ay tiningnan niya ng malamig ang mga miyembro ng recruitment team na nasa harap niya. Kunin mo ba ang impormasyon tungkol kay Terence nitong mga nakaraang araw, ano ang kanyang background? Sino ang malapit sa kanya? Mas detalyado, mas mabuti, naiintindihan mo ba? Kung hindi lang dahil sa pakikialam ni Toby yan, pakiramdam ni Yungming ay siguradong kaya niyang patayin si Terence. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit tutulungan ni Toby yan si Terence, at para maiwasan na itong mangyari muli, nagpa siya si Yungming na gawin ang kanyang takdang aralin. Naiintindihan ko. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, at walang nang-ahas na maging pabaya. Halatang galit na galit si Yungming, at kung sino man ang tamad ay tiyak na mapapahamak. Kung naiintindihan mo, bilasan mo at magtrabaho ka na. Bakit kayo nakatayo rito? Hinihintay mo ba akong personal na ihatid kayo roon? Gusto sanang umupo ni Yungming, pero nahiya siya nang matuklasan niyang tuluyan nang nabasag niya ang upuan, kaya tumitig siya at nagalit ng husto. Hindi ka ba marunong magdala ng upuan dito? Natulala ang recruitment team ng inosenteng Clearstream School, ngunit walang nang-ahas na tumanggi. Maingay silang yumuko at umalis, handang lumabas at mangalap ng impormasyon. Sa oras na ito, may nagsabi, Jude, kasama mo ba si Terence sa paglalakbay, di ba? May balita ka ba? Kumislap ang mga mata ni Yungming at sinabi niya sa malalim na boses, Jude. Dito ka lang at magkwento tungkol kay Terence. Ang iba, ituloy mo na ang trabaho mo. Kayo, kumuha ka na ng mga upuan. Mga basura, kailangan mo pa rin ang Panginoong ito para personal kang turuan sa napakaliit na bagay na to. Biglang nakaramdam ng kilabot ang taong tinawag ni Yungming. Paano ako? Nasaktan ko ba ang dean? Bakit ang sama ng tingin ng direktor? Mabuti na lang at hindi ako naaalala ng direktor. Dapat ay ayos lang ako, di ba? Sa takot, naghanap ng upuan ang lalaki. Si Jude ay takot din. Dean. Hindi ko gaanong kilala si Terence, kaya wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Napuno ng pangamba ang puso ni Jude. Hindi siya magaling magsalita, at sa paningin ni Yungming, nababalot ng malamig na pawis ang kanyang noo. Nauutol pa siya habang nagsasalita, natatakot ako. Gagawin ko. Kailangan kong bigwan ang dean.
Huwag kang mag-alala, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa inyo ni Terence, huwag mong palampasin ang anumang detalye. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Yongming. Nakita rin niya ang kaba ni Jude, kaya sinubukan niyang pakalmayan ang sitwasyon. Nag-uusap lang kami ng casual. Sasabihin namin kung ano ang maiisip mo. Hindi namin kailangang gawin ito ng sunod-sunod. May kaunting pagkakaintindi si Yongming kay Jude. Isa siyang mas tapat na estudyante. Tutal, isa siyang natatanging disipulo sa akademya. Bilang dekano, medyo may alam siya tungkol dito. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Jude. Nagdala ang estudyanteng naghahanap ng upuan ng 2 upuan, at sa kaunting paghihintay, sa wakas ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Halika, maupo ka at mag-usap ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala, marami pa tayong oras. Naging mas malumanay din ang tono ni Yongming, ngunit medyo nakakatakot pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos magpasalamat si Jude, nang ahas na lamang siyang umupo sa upuan ng kalahati ng kanyang puwitan ay nasa upuan, handang tumayo anumang oras. Nang sumunod na oras, ikinwento sa kanila ni Jude ang lahat ng nangyari sa temporary recruitment team. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero mahilig siyang mag-obserba, kaya marami siyang natatandaan. Teka, sinasabi mo bang si Terence ang Fuma? Biglang pinutol ni Yongming si Jude, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging medyo mapaglaro, sigurado ka. Dean. Narinig ko lang ang balitang ito. Hindi sinabi mismo ni Terence. Nagsimulang pagpawisan muli ang noo ni Jude, labis na pinagsisisihan ang kanyang sinabi. Noong nasa Ding City Academy ako, narinig kong binanggit ito ng mga estudyante roon, pero hindi ko ito napatunayan. Dahil sinabi ng punong guro na mas detalyado raw ito, kaya ako. Hindi, napakahusay ng ginawa mo. Iyan ang sasabihin ko para makakuha ako ng mas detalyadong impormasyon. Hinaplos ni Yongming ang kanyang balbas, at may bahid ng kalupitan na sumilay sa kanyang mga mata. Ang Fuma ng West Island. Nakakatuwa. Kung hindi ako nagkakamali, iisa lang ang maliit na prinsesa sa kanlurang bahagi ng isla, di ba? Oo. Iisa lang ang maliit na prinsesa sa kanlurang isla. At iyon ay ang nakababatang kapatid na si Nika Nigel. Walang malay na pinunasan ni Jude ang pawis sa kanyang noo. Alam niyang niloko niya si Nika. Pero Dean, pagkatapos pumunta ni Ate Nika sa paaralan natin, hindi na niya kinontak si Terence. Maaaring hindi ito totoo. Marahil ay chismis lamang ito. Maayos na nasabi ang huling pangungusap ni Jude. Malamang ay sinusubukan niyang bumawi, ngunit huli na ang lahat. Chismis lang ba to? Dahil alam na ito ng mga estudyante ng Ding City Academy, naniniwala akong maraming tao ang nakakaalam nito sa rehiyon ng Yellow Sea. Malamig na ngumiti si Yongming at agad na sinabing, mga kasama. Hindi masyadong lumayo ang taong naglipat ng upuan dahil natatakot siyang kamuhian siya ni Yongming, kaya't paikot-ikot siya, umaasang makahanap ng pagkakataong magpasikat. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Principal, ano po ang mga utos ninyo? Hanapin mo ang mga tao sa dagat ng mga gininto ang uri at tanungin mo sila tungkol kay Terence bilang ang Fuma ng West Island. Nagbigay si Yongming ng simple at direktang utos, at agad na yumuko ang lalaki at umalis ng walang imak. Sa katunayan, dapat sanay nalaman agad ng mga tauhan ni Yongming ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Terence, ngunit wala siyang pasensya na maghintay. Ang munting prinsesa ng West Island, Nika. Malinaw na alam ni Yongming na isa siya sa mga henyong estudyante ng Clearflow Academy, at isang henyong lubos na pinag-aaruga. Gayunpaman, iyon lang ang alam niya. Kung ikukumpara sa sarili niyang apo, ano nga ba ang isang simpleng henyong estudyante? Ano nga ba ang munting prinsesa ng kanlurang isla? Dahil siya ang babae ni Terence, paano niya ito basta-basta nabitawan? Patuloy na pinupunasan ni Jude ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya talaga alam ang sasabihin. Ayaw naman talagang makipag-ugnayan ni Director Lu sa junior sister Nika, di ba? Jude, ang galing mo. Sige, sabihin mo na ang lahat ng naiisip mo, huwag mong palampasin ang kahit ano. Inayos ni Yongming ang kanyang emosyon at tumango kay Jude ng may kaaya-ayang ekspresyon. Isipin mo, sino pa ang kamag-anak ni Terence? Ako. Wala na akong maalala pang iba.
Mabilis na umiling si Jude. Kahit hindi niya masyadong kilala si Terence, minsan na niyang pinagtaksilan si Nika at wala na siyang ibang masabi pa. 6,946. Sige, lumabas ka at tulungan mo akong alamin ang tungkol kay Terence. Kung may bago, iulat mo sa akin anumang oras. Kapag bumalik ka sa academy, natural lang na bibigyan kita ng gantimpala. Casual na gumuhit si Yongming ng malaking cake para kay Jude at pagkatapos ay inutusan itong lumabas para gumawa ng isang bagay. Pagkaalis ni Jude, bumalik ang taong nagtanong tungkol sa mga puma ng West Island at kinumpirma ang balita. Hahaha. Ang galing. Terence, ikaw na walang hiya, pinatay mo ang apo ko at hinayaan mo pang manatili ang babae mo sa paaralan ko na may malinaw na agos. Sa tingin mo ba hindi ko siya papatayin? Nagpakita ng mabangis na ekspresyon ang mukha ni Yongming, at agad siyang sumigaw, ipasa mo agad ang mga utos ko. Oo. Isang figure ang biglang lumitaw sa harap ni Yongming, nakayuko at nakakuyom ang mga kamao, naghihintay sa mga tagubilin ni Yongming. Ito ang personal na bantay ni Yongming, na karaniwang nagtatago sa dilim at siyang lubos niyang pinagkakatiwalaan. Utusan mo ang kolehiyo na gumawa ng mga kaayusan para si Nika ay pumunta sa minahan ng espiritual na kristal upang magmina. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay magiging 3 beses kaysa sa karaniwan. Kung hindi niya matatapos ang gawain, siya ay parurusahan ng mabigat. Malamig na tumawa si Yongming, parang isang makamandag na ahas na nagpapakita ng mga pangil. Sabihin mo rin sa iba na itigil ang lahat ng yaman ni Nika. Sabihin mo sa kanya na maghanap ng sarili niyang paraan para kumita ng mga yaman para sa paglilinang. Humingi ka ng magbabantay sa kanya at pagbawalan siyang makipag-ugnayan sa sinumang tagalabas. Huwag mo siyang hayaang umalis sa minahan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Agad na ibibigay ng nasasakupang ito ang utos. Hindi nagsalita ang lalaki. Bahagya siyang yumuko at agad na nawala. Gustong-gusto talagang patayin ni Yongming si Nika para mailabas ang kanyang galit, pero pakiramdam niya ay magiging napakadali lang para kay Terence. Gusto niyang pahirapan si Nika at palihim na ipadala ang balita kay Terence. Una, kaya niyang pahirapan si Terence, at pangalawa, kaya niyang akitin si Terence na manggulo sa paaralan ng Clearstream. Hahaha, Terence, ikaw na walang hiya. Hindi ako makapaniwalang makakaupaw ka lang ng tahimik kung alam mong naghihirap ang babae mo. Hanggat nangangahas kang pumunta sa paaralan ng malinaw na agos, kahit ang langit ay hindi makakapagligtas sa iyo, lalo na si Toby yan. Tuwang-tuwa si Yongming sa kanyang sarili, nasa sabik na mayroon siyang napakagandang baraha sa kanyang kamay. Hindi niya planong ipaalam ito kay Terence ng maaga, kailangan niya munang pahirapan si Nika ng ilang sandali. Pwede naman niyang ilabas ang galit niya at lalong pahirapan si Terence, bakit hindi? Hindi alam ni Terence na si Nika ay tina-target ni Yongming dahil sa kanya. Sa katunayan, nakalimutan na ni Terence si Yongming dahil ang masayang lambak ay mas mahalaga kaysa kay Yongming. Nakakalungkot na iilan lamang ang mga estudyanteng bumalik mula sa kanilang mga eksplorasyon, sina Ruel at Lillian pa rin. Hindi na nakapaghintay si Terence. Ilang araw ang lumipas ng ganoon lang, at sunod-sunod na ang mga estudyanteng bumabalik mula sa mga misyon. Palagi namang pumupunta si Terence para tingnan kung may mga palatandaan, pero lagi itong nakakadismaya. Malapit na ang huling araw, at maliban sa 2 o 3 koponan, nakabalik na ang iba pang mga estudyante. Ang tanging nagawa lang ni Terence ay ibalik ang kanyang atensyon sa malalim na bahagi ng dagat. Kung talagang hindi siya makahanap ng angkop na isla, kakailanganin niyang humingi ng tulong kay Eman mula sa lahi ng mga halimaw sa dagat sa lugar ng Golden Class Sea. Ang dahilan kung bakit hindi niya kinontak si Eman noong una ay dahil wala si Eman sa rehiyon ng Yellow Sea. Kailangan niyang lumihis ng malayo at maaaring hindi ito maging kapaki-pakinabang. May utang din siyang pabor. Ngayon ang simula ng ikalawang round ng mga selection. Hindi nakinig si Terence, pero kailangan pa rin niyang dumalo bilang miyembro ng recruitment team. Mahal kong mga estudyante, lumabas na ang mga resulta ng unang round. Karamihan sa inyo ay natapos na ang gawain ng pagkolekta ng mga puntos at nakakuha ng mga pangunahing puntos.
Mayroon ding maliit na bilang ng mga tao na hindi man lang nakakuha ng kahit isang task item at isang round lang ang napunta sa dagat. Nagsasalita si Ifan sa entablado na pansamantalang itinayo. Maraming estudyante sa ibaba ang hindi napigil ang matawa nang marinig nila ito. Lahat sila ay may mga quest item, kaya natural lang na may karapatan silang kutsain ang mga ugok na hindi nakahanap kahit isang item. Nakakalungkot na balita, lahat ng mga estudyanteng hindi nakakuha kahit isang item, pati na rin ang ilang estudyanteng hindi bumalik sa itinakdang oras, ay nawalan na ng kwalifikasyon para magpatuloy sa pagsali sa pagtatasa. Maaari na kayong mag-impake at umuwi. Ulitin natin ito sa susunod. Hindi alintana ni Ifan ang tawanan. Bagamat isa lamang itong paraan ng pagtatasa na napagpasyahan ni Yuntian, seryoso at epektibo pa rin ito. Nalalapat din ito sa mga tuntunin ng eliminasyon sa pagpili. Walang tumutol dito, at ang mga natanggal ay handa na sa pag-iisip. Ilang daang tao ang namatay sa latian na puno ng ulap-usok, at 1,000 ang natanggal sa pagkakataong ito. Ang bilang ng mga kalahok ay nabawasan ng mahigit kalahati, ngunit mayroon pa ring mahigit 1,000. Nakatulog si Terence sa kanyang upuan, naiinip. Alam na niya kung tungkol saan ang ikalawang round, isang labanan ito sa pagitan ng mga koponan. Sa kabilang banda, hindi naging problema ang lakas ni Rowell at Lillian, at mas lalong namumukod tangi ang kanilang kooperasyon, kaya wala nang dapat ipag-alala. Sa pagkakataong ito, ang host ay si Ifan. Hindi man lang nagpakita ng mukha si Yuntian, at hindi rin siya nakita ni Terence nitong mga nakaraang araw. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Ang ikalawang round ng selection ay magiging isang labanan sa pagitan ng dalawang koponan. Lahat ay hahatiin sa 10 grupo at maglalaban-laban. Ang nangungunang 10 koponan sa bawat grupo ay makakakuha ng puntos. Pagkatapos noon, wala ng puntos. Kung pagsasama-samahin ang resulta ng dalawang round, ang dalawang koponan na may nangungunang 100 puntos ay maaaring makapasok sa ikatlong round ng selection. Ang natitira ay matatanggal. Maikling ipinaliwanag ni Ifan ang mga patakaran na siyang nagpanginig sa puso ng lahat. Sa humigit kumulang 1,000 katao, 200 tao lamang ang makakapasok sa ikatlong round ng selection. Medyo mataas na ang elimination rate. Para naman sa mga hindi masyadong matatag ang mga karelasyon, nagsisisi na sila at iniisip kung pwede ba silang magpalit ng karelasyon sa huling minuto. Pangulong Fuller, direktang tanong ng isang tao. Kung ang isang tao ay sapat na malakas para makapasok sa top 100, ngunit ang kanyang kapareha ay mahina at natanggal sa huli, hindi ba't magiging hindi patas iyon? Sa madaling salita, madaling makaligtaan ang mga henyo sa lugar ng mastiko na dibisyon ng dagat. Gayunpaman, sinabi ni Ifan, kung hindi siya manalo kasama ang kanyang mga kasama, nangangahulugan lamang ito na hindi siya sapat na malakas. Anong karapatan ng isang taong iyon na sabihin na siya ay malakas? At ano ang mga kwalifikasyon nila para makapasa sa pagpili? Hindi nakapagsalita ang taong nagsalita kanina. Tila ang tanging masisisi niya lang ay ang sarili niya dahil sa hindi pagiging sapat na malakas. Bumantong hininga si Terence. Sa mundo ng mga practitioner, ang lakas ang lahat. At ang panuntunang ito sa labanan ng pangkat ay iminungkahi ni Terence, at tinanggap ito ni Yuntian at Ifan. Masasabing ginawa ni Terence ang patakarang ito para sabay na makapag-level up sina Lillian at Rowell. Para naman sa iba, wala namang pakialam si Terence. May iba pa ba kayong tanong? Kung mayroon kayong anumang tanong, magtanong kayo agad. Kung wala pa, magsisimula na tayong magpangkat-pangkat. Ang bawat pangkat na binubuo ng dalawang tao ay magpapadala ng isang kinatawan upang kumuha ng numero ng kanilang koponan at pupunta sa kaukulang larangan ayon sa numero upang simulan ang labanan. Pagkatapos magsalita ni Ifan, sumulyap siya sa karamihan at naghintay sandali bago nagpatuloy, mukhang walang tanong. Pagkatapos, i-aanunsyo ko na opisyal nang nagsimula ang ikalawang round ng pagpili. 6,947. Sa sandaling ito, isang hanay ng mga kawani mula sa Alliance of Academies ang lumabas na may dalang mga kahon na gawa sa kahoy. Sinenyasan nila ang lahat ng kinatawan ng mga estudyante na pumila at magbunot ng palabunutan. Ang koponan ni Rowell at Lillian ang nabunot sa ika-7 grupo.
Mayroong 118 koponan sa grupong ito, at kahit na lumaban sila sa iba't ibang koponan, matagal pa rin itong mangyayari. Siyempre, bahagya lang itong pinagtuunan ng pansin ni Terence bago bumalik sa pagtulog. Sina Rowell Yanhee ang nangunguna na sa grupong ito ng mga estudyanteng nasa ilalim ng yellow class, at wala silang naging problema sa pagharap sa isang labanan sa ganitong antas. Sa kabilang banda, medyo nakababahala si Sharanisa, ang kasal ng babae kay Leonard ang dahilan kung bakit pinagbawalan siya ng kanyang Panginoon na mapalapit kay Terence, kaya naman ang mga nakaraang misyon niya ay pawang mga simpleng gawain lamang. Ngayong kailangan na niyang lumaban gamit ang totoong mga armas, nasa panganib na siya. Kuya Linford, nag-aalala ka ba kay Shara? Natapos ni Yvonne ang kanyang trabaho at umupo sa tabi ni Terence, saktong-sakto para makita ang mga mata ni Terence na nakatitig kay Shara sa karamihan. Agad siyang ngumiti, isa sa 3 diyosa ng ating rehiyon ng Yellow Sea, kapatid na Linford, ang galing ng mga mata mo. Kapatid na Fuller, pinagtatawanan mo ako. Medyo nag-aalala nga ako. Iniisip ko kung gaano kalakas ang partner niya. Hindi ito tinangkang itago ni Terence, at hayagan niyang inamin ang kanyang mga iniisip, napakahina ng lakas sa pakikipaglaban ni Shara, at kung wala siyang mabuting kapareha, natatakot akong mahihirapan siyang makapasa sa seleksyon. Si Shara ay isang natatanging disipulo ng Donghua Academy, ngunit ang kanyang kapareha ay isang babae mula sa Ding City Academy. Nabalitaan ko na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi pangkaraniwan. Tumingin si Yvonne sa paligid, saka itinuro ang direksyon ng isang babae. Siya nga pala ang babaeng iyon. Sa tingin ko ang pangalan niya ay Trisha. Kahit hindi siya sikat, isa siyang mahusay na sumisikat na bituin. Napanganga si Terence. Anong babae? Malinaw na tomboy siya. Kung hindi nabanggit ni Yvonne na mayroon siyang baywang na parang oso at likod na parang tigre, iisipin niya na isa siyang matipunong lalaki. Hindi nakakapagtaka na tinawag siyang Trisha mo. Umasa siyang makukuha niya ang gusto niya. Inilabas ni Terence ang kanyang banal na pandama at masasabi niyang si Trisha ay nasa kalagitnaan ng misteryosong Ascension Realm. Hindi siya ang pinakamagaling, ngunit hindi rin siya mahina. Gayunpaman, ang antas ng lakas ay hindi katumbas ng lakas sa pakikipaglaban. Si Terence mismo, na nasa kalagitnaan pa lamang ng Mountain Split Realm, ay kayang makipaglaban sa isang master ng Sea-Splitting Realm. Hindi ko pa siya naririnig noon. Hindi ko siya nakita noong nag-aral ako sa Ding City Academy. Hindi ko inaasahan na may ganito palang talento. Dahil sina Trisha at Shara ang magkapareha, nadama ni Terence na may pag-asa pa. Kuya Fuller, paano mo nalaman ang pangalan ni Trisha? Maaari kayang siya ang pinagtutuunan mo ng pansin. Hindi, narinig ko lang yan ang hindi sinasadya. Pero, magaling ng panla ang babaeng to. Sayang at medyo malaki ang katawan niya na madaling makakaapekto sa bilis, reaksyon, at iba pa niya. Kung mas maliit lang sana siya ng kaunti. Napuno ng panghihinayang ang mukha ni Yvonne, at agad niya itong isinantabi. Huwag na natin siyang pag-usapan pa. Tapos na ang bunutan, at magsisimula na ang laban. Tingnan natin kung ilang batang talento ang lilito ngayong taon. Sa kabilang banda, hindi masyadong pinag-isipan iyon ni Terence, ang isang henyo ay hindi basta-basta repolyo na basta mo na lang pupulutin. Habang nag-uusap sila, ang 10 grupo ay pumunta sa kani-kanilang itinalagang lugar at umakyat sa entablado upang makipagkompetensya. Ilang sandali pa, sinalubong nina Shara at Trisha ang kanilang unang laban. Napakasimple lang ng mga patakaran. Sa isang labanan sa pagitan ng dalawang koponan, ang pagsuko, pagkawala ng kakayahang lumaban, pag-alis sa ring, o pagdudulot ng kamatayan ay maituturing na isang talo. Ang natatalong panig ay agad na matatalo, at ang mananalo ay uusad sa susunod na round ng labanan. Sa ganitong mga sitwasyon, walang magpipigil. Ang pagpipigil ay katumbas ng pagbibiro sa sarili nilang kinabukasan. Kaya naman, lalong kinabahan si Shara nang umakyat siya sa entablado. Shara, mag-relax ka at maniwala sa iyong sarili. Kaya mo yan. Bilang miyembro ng recruitment team, natural lang na may awtoridad si Terence na magpatrolya. Naglakad-lakad siya papunta sa ring ni Shara at ngumiti habang hinihiyaw ito, napakahina ng kalaban. Kaya mong manalo ng nakapikit. Terence.
Tuwang-tuwa si Shara nang makita niya si Terence, at halos nawala ang kanyang kaba, hindi ko maipikit ang aking mga mata. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, ang cute talaga ng babaeng ito, kung tutuusin. Sino ba ang nagsabi sa kanya na pumikit at lumaban? Isa lang itong pagmamalabas. Huwag kang magambala. Malapit nang magsimula ang labanan. Hinailan ni Trisha si Kayo, nanlilisik ang kanyang malalaking mata kay Terence. Dahil alam mo nang kinakabahan si Shara, bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan para pukawin siya? Sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Isinugo ba siya ng kalaban para sadyang manggulo? Kumunat ang noo ni Terence. Nag-cheer siya para kay Shara, kaya bakit siya nito tinititigan? Maaari kayang sinisisi siya nito dahil hindi siya nito in-cheer. Shara, karaniwan lang ang lakas ng dalawang lalaking ito. Kaya ko silang harapin ng mag-isa. Mag-ingat ka lang at tulungan mo akong pigilan sila. Matapos tumitig ng masama si Trisha kay Terence, agad siyang bumulong sa tainga ni Shara, sa tingin ko ay itututok nila ang kanilang puwersa sa akin. Kung makakahanap ka ng pagkakataon, palihim kang aatake. Kung hindi ka makahanap ng pagkakataon, protektahan mo ang iyong sarili, naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Pero Trisha, bakit nila tinipon ang kanilang mga puwersa para harapin ka? Bahagyang tumango si Shara, ngunit ang maliit niyang mukha ay puno ng pagdududa. Dapat ay mas mahina ako. Hindi ba't mas mabuting talunin muna ako at saka kaharapin? Palihim na inikot ni Trisha ang kanyang mga mata. Wala itong kinalaman sa lakas. Ang kagandahan ay katarungan. Kung titingnan ang dalawang ugok na palihim na lumulunok ng kanilang laway, sino ba ang hindi makakaalam kung ano ang kanilang ginagawa? Aalisin muna niya ito, na nakakapanakit sa paningin, bago siya magkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Shara, isa sa tatlong diwata, at sa huli ay magalang niya itong pababain ng entablado. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na hindi lang siya pangit sa paningin, isa rin siyang matinding sagabal. Nabasa na ni Trisha ang nasa isip ng kalaban. Magtiwala ka lang. Sa anumang kaso, kailangan mo munang protektahan ang iyong sarili. Kapag may pagkakataon ka, huwag kang magpigil at umatake kung kinakailangan. Hindi na nagpaliwanag pa si Trisha at nagpatuloy sa pagpupumilit, kung sa tingin mo ay wala kang pagkakataon, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Ang pagprotekta sa iyong sarili ang susi sa pag-score. Manam. Trisha, buti na lang at kasama kita. Kung hindi, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Tumango ng seryoso si Shara, at ang kanyang maliit na mukha ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, tiyak na magsisikap ako. Isa pa, nandoon si Terence, at kinailangan niyang magsumikap para sa kanyang paghihikayat. Habang nag-uusap sila, inanunsyo ng hurado ang pagsisimula ng kompetisyon. Ang dalawang binata sa kanilang harapan ay nagpakita ng sa tingin nila ay magagandang ngiti at magalang na ikinuyom ang kanilang mga kamao. Diwata ni, kami ay. Anong kalokohan? Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Sino ba ang hindi makakaalam na tinatawag kang passerby A at passerby B? Sigaw ni Trisha, hinimas ang kanyang katawan, at sumugod pasulong, itinaas ang kanyang palad para sumuntok. Galit na galit ang dalawang binata. Sino ba naman ang tumawag sa dumadaang si A at sa dumadaang si B? Kinakausap namin si Shara. Bakit ka lumabas para harangin ang bala? Hindi niya lang talaga alam ang lugar niya. Sa tingin mo ba magiging mabait kami sa iyo? 6,948. Siyempre, alam ni Trisha na wala silang anumang pagmamahal para sa kanya. Hindi mahalaga iyon dahil handa naman siyang walang awang sirain ang bulaklak. Gayunpaman, sa tapat niya ay dalawang lalaking mamantika ang ulo na dapat tawaging maanghang at sariwang karne. Habang natutulala pa rin si Shara, nabangga na ni Trisha ang dalawang binata na may kahangahangang aura. Agad na nagkasalubong ang tatlo. Sumiklab ang true chi, at pinakawala ng mga teknik sa martial arts. Ang labanan ay agad na pumasok sa isang estado ng puting init. Sa kabilang banda, si Shara ay nawala ng malay. Sa wakas ay kumalma na rin siya pagkatapos lumitaw si Terence, at hindi niya alam ang gagawin. Narinig niya si Trisha na nagsabing dapat muna niyang protektahan ang sarili niya.
Pero walang sino mang darating para atakihin siya, at tila hindi niya kailangan ng proteksyon. Sa kanya hahanapin ang pagkakataon para palihim na atakihin sila. Itinaas ni Shara ang kanyang kamay, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang binti, ngunit tila hindi ito tama. Ano ang dapat niyang gawin? Napakahirap makahanap ng pagkakataon para palihim na umatake. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence habang pinapanood siya mula sa ibaba ng entablado. Malakas ang babaeng ito, pero ang lakas niya sa pakikipaglaban ay talagang kalokohan. Kung siya iyon, kahit na pareho sila ng lakas, nang hindi gumagamit ng anumang trump card o martial skills, makakamit niya ang kahit 7 o 8 kapintasan sa maikling panahong ito. Anumang pagkataon, maaari niyang tapusin ang labanan sa isang iglap. Mabuti na lang at naaprubahan ang nauna niyang mungkahi, na nagpapahintulot sa mga estudyanteng ito na bumuo ng 2 pangkat. Kung hindi, mas mahihirapan pa sana si Shara na makapasa sa selection gamit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa entablado, hindi pa rin nakakahanap ng pagkakataon si Shara na umatake, ngunit sa kabutihang palad, si Trisha ay sapat na matapang upang labanan ang 2 tao ng mag-isa nang hindi nalugi. Pero kung tutuusin, ang tunay na konsumo ng chi ni Trisha ay mas mataas kaysa sa kanyang kalaban. Malamang ay makakayanan niya ito ng maikling panahon, ngunit malamang ay masusuklian siya pagkaraan ng ilang sandali. Shara, huwag kang kabahan. Makinig ka sa akin, sabi ko kaya mong manalo kahit nakapikit ang mga mata mo, para manalo ka. Kaibigan niya si Shara, kung tutuusin, at ayaw ni Terence na makita siyang umuwi pagkatapos ng unang round, kaya nagpadala siya ng mensahe rito. Makinig ka sa akin. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at gamitin ang iyong zinki. Narinig ni Shara ang boses ni Terence na umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Napakalapit nito kaya agad siyang nakahinga ng maluwag. Dahil sa kanyang tiwala kay Terence, ipinikit niya ang kanyang mga mata ng walang pag-aalinlangan. Huminga ng malalim. Dahil hindi niya nakita ang labanan, agad na humupa ang kanyang kaba. Pinapaikot-ikot niya ang kanyang purong chi. Hindi niya alam kung bakit, pero dahil sinabi iyon ni Terence, gagawin niya na lang ito ng walang pagpipigil. Napakagaling, ngayon ay gumalaw ka ng 2 hakbang patagilid, at pagkatapos ay humakbang ka ng 1 kalahating hakbang pasulong. Diretso mong suntukin gamit ang iyong kanang kamao. Mabilis na nagsalita si Terence, itinuro ng detalyado ang mga kilos ni Shara, o sa halip, itinuro ang kanyang mga kilos, ibaba mo ang iyong kamao at gumawa ng roundhouse kick. Kasabay nito, nagulat ang mga tao sa ibaba ng entablado nang makita si Shara, na noong una ay hindi makapaniwala, na biglang pumikit, pagkatapos ay mabilis at kaaya-ayang gumalaw ng 2 hakbang, at sinuntok ang bakanteng espasyo sa labas ng labanan. Nang akala ng lahat ay nagbibiro lang si Shara, isang aksidente ang nangyari. Isa sa mga binata sa labanan ang nagkataong umatras habang umiiwas sa atake ni Trisha, at direktang tumama ang puso niya sa kamao ni Shara. Ano? Nagulat ang binata. Tumaas ang kanyang nakatagilid na kilay at naging baligtad at pahilig na hugis. Sa tamang oras, pilit na pinigilan ng binata na may nakausling kilay ang kanyang momentum at pinilipit ang kanyang katawan, halos mabali ang kanyang maliit na baywang. Noon lamang niya naiwasan ang kamao ni Shara na tila kayang hulaan ang hinaharap. Si Shara, na nakapikit, ay hindi alam na muntik na niyang matapos ang kanyang kalaban sa isang suntok lamang. Nakinig na lang siya sa utos ni Terence, at hindi mahalaga kung hindi tumama ang kanyang suntok. Nagpatuloy siya sa kanyang susunod na galaw. Tumalon siya agad at gumawa ng roundhouse kick. Simple at direkta, lahat sila ang pinakasimpleng galaw, kahit ang mga teknik sa martial arts ay hindi. Isang mahaba at tuwid na puting binti ang tumawid sa kalangitan. Ang mga matang may nakasling kilay ng binata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pagod na siya. Ang dating pag-iwas ay ang kanyang limitasyon. Sa oras na ito, hindi na siya makapag-react. Noong una, ang binata na may matangos na kilay ang pinakanagustuhan ang mahahabang binti ni Shara. Pakiramdam niya ay kaya niyang paglaruan ang mga binti nito sa loob ng 1 taon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang malaking anino sa mahahabang binti nito. May isang malutong na sampal. Tinamaan ni Shara ang pisngi ng binata sa nakahilig na kilay.
Kahit hindi naman talaga siya masyadong gumamit ng lakas, sapat na iyon para harapin ang kalaban na naubos na ang lahat ng lakas niya at hindi pa nakakabawi. Namamaga ang kalahati ng mukha ng binata na may nakatihaya at nakakunot na kilay, at ang kalahati naman ay natulala. Lumipad siya palabas ng ring na may blankong tingin sa kanyang mga mata. Natalo siya ng ganoon na lang. Paano siya natalo ng ganito kamisteryoso? Bago pa niya ito maintindihan, bumagsak siya sa lupa na ang puwitan ay nakalapat sa buhangin, at gumulong ng ilang beses sa hindi magandang tingnan na paraan bago huminto. Napakagaling. Sige lang. Hindi inaasahan ni Terence na magiging ganito kasunurin ang dalaga, at patuloy siyang hinikayat. Ngayon, umatras ka ng 3 hakbang, idilat mo ang iyong mga mata, at panoorin kung paano haharapin ng iyong kapareha ang kanyang kalaban. Natanggal na sa ring ang binata na may nakausling kilay, at ang natitirang isa ay walang laban kay Trisha. Natural lang na hindi na kailangan ni Terence ng laban kay Shara, at hinayaan na lang niya itong manood ng palabas mula sa gilid. Huwag kang lumingon at tumingin sa akin, at huwag kang magpakita ng anumang kakaibang senyales. At huwag mong sabihin sa kanya na nagpadala ako ng mensahe sa iyo. Nag-aalalang paalala ni Terence sa kanya, natatakot na baka aksidenteng maibunyag ng tapat na babae ang katotohanan at madiskwalipika. Umatras si Shara at iminulat ang kanyang mga mata. Naramdaman niya lang na may sinipa siya kanina, pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niya na ang binata na may nakausling kilay ang umuungol at umuungol sa ilalim ng ring. Ginawa ko ba lahat ng ito? Dahil lang sa ilang payo ni Terence. Talagang hindi ka panipaniwala. Nang marinig ang babala ni Terence, pinigilan ni Shara ang paglingon at marahang kinagat ang kanyang labi, bahagyang tumango para ay pakitang naiintindihan niya. Tungkol naman sa panunood ng laban ni Trisha, wala talaga sa mood si Shara. Punong-puno ng mahiwagang utos ni Terence ang isip niya, at wala siyang pakialam kung makipag-away ang matalik niyang kaibigan sa ibang tao. Ngumiti si Terence. Maaaring matulungan niya si Shara na makapasa sa ikalawang round ng madali gamit ang pamamaraang ito. Hanggat hindi siya makakatagpo ng isang partikular na malakas na kalaban, hindi iyon magiging problema. Siyempre, malamang na walang kalaban na sa tingin ni Terence ay malakas sa dagat ng Golden Division. Kahit gaano pa kagaling ang isang Xuanzeng, hindi siya karapat-dapat banggitin sa harap ni Terence, isang mid-mountain split. Pagkaraan ng maikling panahon, matagumpay na naharap ni Trisha ang kanyang kalaban. Lumapit siya kay Shara nang hindi namumula o humihingal, ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Shara, anong problema mo? Ang ganda talaga ng galaw mo ngayon. Bigla mo na lang binuksan ang butas mo. Tumingin sa kaliwa at kanan si Trisha, ngunit wala siyang makitang anumang pagkakaiba kay Shara. Hindi naman sa walang kakaiba, ngunit tila nawala ang kanyang kaluluwa. Hoy, anong problema? Maaari bang ito ang maalamat na epiphany? Hindi ko ginawa. Bilasan natin, may mga naghihintay pa para makipagkompetensya. Namula ang magandang mukha ni Shara. 6,949. Tiyak na hindi niya kayang sabihin kay Trisha ang tungkol sa mga bagay-bagay ni Terence, ngunit nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang matalik na kaibigan, kaya mabilis niya itong hinayla palayo sa ring. Sa kanyang pagkataranta, natisod si Shara sa sarili niyang sakong at muntik ng gamulong pababa mula sa ring. Mabuti na lang at nakahawak siya kay Trisha, kaya hindi ganoon kadaling mahulog kasama ang matapang na babaeng ito. Natulala ang lahat ng nasa ibaba ng entablado, lalo na ang binata na may nakatihaya na kilay na sinipa ni Shara. Talo na ba ako sa ganitong klaseng tao? May mali ba? Aakyat na sana si Terence para kausapin siya, ngunit may ilang tao mula sa Donghua Academy at Ding City Academy na nakapalibot na kay Shara na parang nagbabantay sila laban sa isang magnanakaw. Nakatitig silang lahat kay Terence nang may buong pagbabantay, hindi hinahayaang makalapit siya kay Shara. Hey! Gusto ko lang magsabi ng ilang salita kay Shara. Anong ginagawa ninyo? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, pero ayaw niyang makipag-away sa mga taong ito sa harap ni Shara. Hindi ko ba siya pwedeng batiin man lang? Hindi. Huwag mong isipin na dahil lang miyembro ka ng recruitment team, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Hindi ka namin tinatanggap dito, kaya dapat ka nang umalis. Hinaranggan ng nangungunang babae mula sa Donghua Academy ang daan ni Terence, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo.
Isa pa, ang lugar na ito ay wala sa ilalim ng jurisdiction ng Feiyang College. Huwag mo sana kaming pahirapan. Ibinuka ni Shara ang bibig para magsalita, ngunit hinaila siya pabalik ni Trisha. Maingat ang tomboy na ito sa kabila ng kanyang magaspang na ugali, at alam niyang mas lalo lamang pahihirapan ni Shara ang sitwasyon kung magsasalita siya ngayon. Payo ito ng matalik niyang kaibigan, at hindi ito maaaring baliwalain ni Shara. Nakatingin lang siya kay Terence nang may paghingi ng tawad, bahagyang nakabuka at nakasara ang bibig habang tahimik na humihingi ng tawad. Tumanggaw si Terence, ano naman ang kinalaman niya kung nahihirapan ang iba o hindi. Gayunpaman, hindi niya kayang pahirapan si Shara. Siyempre, sinasabi lang iyon ni Terence bilang isang matandang kaibigan. Wala na siyang ibang ibig sabihin, kaya ngumiti siya ng casual, kalimutan mo na yan, ayokong pahirapan si Shara, kaya wala akong pakialam na ibaba ang sarili ko sa antas mo. Aalis na ako. Habang lumingon siya, hindi niya nakalimutang sabihin kay Shara na pag-uusapan nila ito sa ibang pagkakataon. Hindi naman kalayuan. Kinailangan pang pumunta ni Terence para panoorin si Shara nang umakyat siya sa entablado sa pangalawang pagkakataon, at patuloy na idirekta siya kung kinakailangan. Pagkatapos umalis sa tabi ni Shara, nagkataong papasok na sana sa entablado sina Rowell at Lillian. Lumapit si Terence sa kanila ng ilang hakbang at nakahanap ng bakanting pwesto. Pagkatapos ng labanan sa entablado, nagkaroon ng isa na namang yugto ng matinding kompetisyon, at sa wakas ay umakyat na sa entablado sina Rowell at Lillian. Isang lalaki at isang babae ang kanilang mga kalaban, at ayaw malaman ni Terence kung saang paaralan sila nagmula. Hindi naman sila magkasundo, dahil nasa tugatog pa lamang sila ng maagang yugto ng mahiwagang Ascension, mas mahina kaysa kina Rowell at Lillian. Mayroon ng pagkakaiba sa antas ng lakas, at mas halata pa ang lakas sa pakikipaglaban. Sina Rowell at Lillian ay nakasama na ni Terence noon, at natanggap nila ang kanyang gabay. Gaya ng inaasahan, nakamit ni Rowell at Lillian ang kanilang unang tagumpay gamit ang isang mapang wasak na puwersa, tinapos ang labanan bago pa man sila makapag-init ng ulo. Boss Terence, napakaswerte natin. Walang malakas na kalaban sa grupong ito. Lumapit sina Rowell at Lillian kay Terence pagkababa nila sa entablado, tuwang-tuwa, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, wala tayong mararanasang gulo bago tayo makapasok sa top 10. Kapag matagumpay siyang nakapasok sa top 10, malamang na mapasama siya sa top 3. Mabuti naman. Hindi ako nag-aalala sa inyong dalawa. Basta't mapasama kayo sa top 3 sa ikalawang round, bukod pa sa mga puntos mula sa unang round, walang duda na mapapabilang kayo sa selection. Kung mapapanatili ninyo ang inyong standard sa ikatlong round, tiyak na makakakuha kayo ng dagdag na puntos sa Mystic Sea Area Test. Natuwa si Terence, konserbatibo naman ang tansya kung tutuusin kung sino ang nangungunang tatlo sa bawat grupo. Dahil sa lakas ni Lillian at Rowell, hindi magiging mahirap para sa kanila na manalo. Salamat, Boss Terence. Kung hindi dahil sa suporta mo, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Ikinuyom ni Rowell ang kanyang mga kamao at yumuko, ipinapahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Sige, huwag kang magsalita ng ganyan sa hinaharap. Pamilya nating lahat, masyado kang magalang. Sige. Tumanggaw si Terence, magpahinga na kayo at magpa-recharge. Hindi malakas ang mga kalaban, pero huwag kayong magpapahuli. Pupunta ako sa ibang lugar para tingnan. Babalik ako para makita ang mga laban ninyo kapag nakapasok na kayo sa top 10. Matapos magbigay ng ilang makabuluhang tagubilin, nagsimulang maglibot si Terence, at pumunta siya sa lugar ng grupo ni Shara sa tamang oras. Malapit nang magsimula ang ikalawang labanan ni Shara. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay bahagyang mas malakas kaysa sa nauna, at malamang na mahihirapan si Trisha na harapin siya ng mag-isa. Siyempre, hindi basta-basta uupo lang si Terence at walang gagawin. Ginamit niya ulit ang parehong teknik, inutusan si Shara mula sa malayo gamit ang isang telepatikong mensahe at gumawa ng isang simpleng pag-atake nang nakapikit sa kritikal na sandali. Walang mga magarbong pamamaraan sa pakikipaglaban, ngunit mayroon silang kamangha-manghang mga epekto. Kapag tapos na ang mga bagay-bagay, sisipilyuhin ang damit at aalis, itatago ang mga nagawa at katanyagan.
Gamit ang pamamaraang ito, maayos at matagumpay na nakaabante ang koponan nina Shara at Trisha, at direktang nakarating sa top 18. Ang huling 18 koponan ay maglalaban ng pares upang matukoy ang nangungunang siyam. Ang siyam na koponan na matatalo ay maglalaban para sa huling pwesto sa nangungunang 10. Ang nangungunang siyam ay maglalaban para sa labanan sa ranggo upang matukoy ang bilang ng mga puntos na kanilang makukuha. Hanggat mananalo pa sila ng isa pang round, sina Shara at Trisha ay magiging kwalipikado na lumahok sa ikatlong round ng selection. Kasabay nito, sina Rowell at Lilian ay malapit nang pumasok sa mahalagang labanan para sa top 10. Sa pagkakataong ito, ang kanilang kalaban ay isa sa pinakamalakas na koponan sa group area. Sinabi ni Terence na babalik siya at titingnan ito, ngunit hindi na niya mababawi ang kanyang pangako. Nagpasya siyang bumalik bago pa man magpatuloy ang kompetisyon nina Shara at Trisha. Sakto lang ang pagdating ni Terence para makita sina Lilian at Rowell sa entablado. Ang kanilang mga kalaban ay dalawang lalaking nakaputi, na magkamukha, malamang magkapatid sila. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay may maputlang mukha at walang balbas, habang ang isa naman ay may bigot. Ako si Bai Wusang, ito ang kahilingan mo ng kapatid kong si Bai, napakagalang ninyong dalawa. Ang lalaking may maputlang mukha at walang balbas ay tinatawag na Bai Wusheng, na medyo nakakatawa. Pinigilan ni Rowell ang kanyang tawa at ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Ako si Rowell, at ito ang aking asawa, si Lilian. Pagbati, mga kapatid na puti. Dahil maganda ang ugali ng kabilang panig, natural lang na kailangan din silang tretuhin ng may respeto ni na Rowell. Nagkasundo ang mga kapatid natin at ang mabait na mag-asawa noong una tayong nagkita. Sayang at isang grupo lang ang makakapasok sa top 10 mamaya. Sa oras na iyon, huwag kayong mag-atubiling dalawa. Mabuting Ginoo si Wami, at lagi siyang nakangiti, kaya hindi siya kasuklaman ng mga tao. Siyempre, gagawin din naming magkakapatid ang aming makakaya. Pagkatapos ng araw na ito, umaasa akong maging kaibigan ko kayo ng iyong asawa. Ang dalawang puting magkapatid ay mga dragon din sa gitna ng mga tao, natural lang na maging magkaibigan tayo. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat tayong maging mas malapit. Ngumiti si Rowell at ikinuyom ang kanyang mga kamao, hindi sinasadyang nawala ang ilan sa talas na taglay niya bago ang malaking labanan. 6,950. Si Terence naman ay nakasimangot habang malamig na tumatawa sa sarili. Wala pa rin siyang gaanong karanasan kina Rowell. Kailan hindi binanggit ng Central ang Crown Hall? Pero paano nga ba niya ginawa iyon? Gayon din, hindi na kailangang magsalita ni Bai at ginawa niya ang mga bagay-bagay sa tila matuwid na paraan, na hindi mahahalatang nagbigay kina Rowell ng magandang impresyon sa kanya, at natural na naging dahilan upang mawala ang kanyang puot dito. Kung ganoon talaga si Wami, wala siyang masyadong masasabi. Pero ang mahalaga ay kumikislap ang mga mata ni Wami nang magsalita siya, na medyo nakakaintriga. Madalas magtanong si Terence sa mga bilanggo noong siya ang hari ng hukbo sa karaniwang mundo, kaya pamilyar na pamilyar siya sa mga ganitong uri ng hindi sinasadyang maliliit na panlilinlang. Siyempre, kakaunti lang ang mga tao sa mga isla ng Sky Class na nag-aral nito, at ang lakas ay hari. Siyempre, hindi naputol Terence ang sasabihin. Mabuti na hinayaan munang magdusa ng kaunti si Rowell, kung sakaling mas lalo pa silang magdusa sa hinaharap. Sa kabilang banda, bahagyang nakasimangot si Lilian, ngunit pagkatapos ay ngumiti at sinabing, pag-usapan natin ito mamaya. Sa ngayon, kailangan pa rin nating magmadali at makipagkompetensya. Naghihintay ang lahat. Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang aming makakaya para ipakita ang aming respeto. Ang simpleng pangungusap na iyon ay agad na nagpasigla sa diwa ng pakikipaglaban ni na Rowell. Tama, sa pamamagitan lamang ng paggawa ng lahat ng makakaya natin maipapakita ang ating sinseridad. Tara na. Tumanggaw si Terence sa sarili, kumpara kina Rowell, malinaw na mas matalino si Lilian. Isa nga siyang babaeng nagdusa na noon, hindi niya hahayaang pagsamantalahan siya ng ganoon kadali. Kung kasama niya ang isang babaeng tapat kay Rowell, hindi magiging dehado sina Rowell at Lilian. Ang iilang tao sa entablado ay nagsalita pa ng ilang salita at pagkatapos ay umakmang parang nakikipaglaban, handang lumaban.
Sina Ruel at Lilian ay may hindi gaanong pagkakaintindihan, habang sina Bai Wukyo at Bai Yuko ay may parehong pagkakaintindihan, kaya't madali silang nagtugunan. Gumalaw silang apat na parang umiikot na parol, at sa isang kisap mata, nakapagpalitan na sila ng mahigit 10 galaw. Magaling! Hindi naman masama ang magkapatid na Bai, dalawa silang talento. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa ibaba ng entablado, at agad na nagbago ang mukha ni Terence. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Yongming, ang dekano ng paaralang Clear Flow. Hindi niya inaasahan na lilito dito si matandang Deng at biglang sumigaw ng ganito kalakas. Sa entablado, hindi man lang naapektuhan sina Wami at Bai Yuko, ngunit ang mga galaw ni Ruel at Lilian ay natigil dahil sa malakas na sigaw. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, ang kaunting pagkakaiba ay maaaring humantong sa isang malaking pagkakaiba. Ang orihinal na pantay na sitwasyon ay agad na lumala, kung saan napigilan nina Bai Wukyo at Bai Yuko sina Ruel at Lilian. Napuno ng galit ang puso ni Terence, ang matandang utot na si Yongming ay palihim na tina-target sina Lilian at Ruel. Ang sigaw na iyon ay malinaw na nakatutok sa kanilang dalawa. Hindi naman kailangang maging masyadong halata. Basta't bahagyang maapektuhan ang kanilang dalawa, magbubunga ito ng hindi inaasahang epekto. Yongming, ano ang iniiyakan mo? Bilang punong guro ng paaralang Clear Flow, hindi ba't nakakahiya para sa iyo na gawin ang ganoong bagay? Malamig ang mga mata ni Terence habang nakatingin kay Yongming. Tandaan mo ang status mo at huwag mong ipahiya ang Clear Flow School. Hindi mahahalata at hindi kaaya-aya ang maliliit na panlilinlang ni Yongming, kaya't tanging banayad na babala lamang ang naibigay ni Terence sa kanya. Ang ganitong antas ng hadlang ay hindi magiging dahilan para matalo si Ruel sa ngayon, at nagpa siya si Terence na panoorin na lang ito at tingnan bilang pagsasanay para sa dalawa. Kung tungkol naman kay Yongming, hindi siya basta-basta bibitawan ni Terence, kakalkulahin niya ang lahat ng may interes pagdating ng panahon. Terence, huwag mong kalimutan kung sino ka dahil lang sa suporta ni Toby yan. Pinupuri ko lang ang isang natatanging junior, kailangan ko ba ng pagsang-ayon mo? Ngumisi si Yongming at sinabing, isang simpleng estudyante mula sa paaralan ng Feiyang ang nangahas na kausapin ako ng ganito. Kahit ang dekano mo ay hindi ganoon katapang. Sino ka ba sa akala mo? Hindi alam ng mga manunood ang nangyayari, pero pakiramdam nilang lahat ay lumagpas na sa hangganan si Terence. Ano ang kinalaman ng mga hiyawan sa kanya? Ang maliit na panlilinlang ni Yongming ay nakatago ng husto, at tanging ang espiritu ni Terence lamang ang sapat na malakas para mapansin ito. Hey! Pagdating sa kawalang hiyaan, walang sino man dito ang makakapantay sa iyo. Ikaw lang, Dinlo, ang karapat-dapat maging numero 1 sa mundo. Malamig na ngumiti si Terence, hindi man lang siya binigyan ng kahit anong mukha, hindi mahalaga kung hindi mo aminin. Nakabantay ang langit sa ginagawa mo. Dapat alam mo ang ginagawa mo. Terence, naghahanap ka ba ng gulo? Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Kaya, paano mo gustong maglaro? Tawagin ko na ba si Elder Toby yan? Sinadya ni Yongming na pukawin si Terence. Kung mapapaunan niya si Terence sa pag-atake, magiging madali para sa kanya na harapin si Terence. Kahit si Toby yan ay hindi na makakapanghimasok pa. Yongming, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang lumabis. Huwag mong isipin na talagang takot ako sa iyo. Nanlamig ang mukha ni Terence. Masyadong mayabang ang matandang ito. Paano kung patayin niya ito pagkatapos niyang lumakas? Anong ibig mong sabihin sa, tama na? Kailangan ko na bang tumigil sa pag-cheer? Nakakatawa talaga. Natawa si Yongming ng alanganin matapos makitang hindi nahuhumaling si Terence. Sumigaw ulit siya, magaling. Ang ganda. Mas malakas ang hindi nakikitang alon ng tunog kaysa noong nakaraan. Handa na si Terence, ngunit hindi niya maiwasang harangan ito. Sa entablado, muling naging mabagal ang mga galaw ni Ruel at Lilian. Naungusan na ng magkapatid na Bai ang kanilang mga kalaban, at ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataon, mas lalo pa silang naging agresibo, at agad na naging isang panig na labanan. Nanlamig ang mukha ni Terence, ayaw siyang pagmukay ng matandang ito. Isang banal na pag-atake ng pandama. Isang alon ang umaatake kay Yongming, at ang isa naman ay umaatake sa magkapatid na Bai na nasa entablado. Sino ba ang hindi marunong maglaro-laro? Hindi inaasahan ni Yongming na aatakihin siya ni Terence nang walang sinasabi.
Nabigla siya at umiwas kahit nadala ang kanyang spirit sense item. Ito ay isang likas na reaksyon matapos siyang atakihin. Nang tumugon siya, huli na para tumigil. Hindi siya nasaktan, pero nasa kaawa-awang kalagayan siya. Gayunpaman, ang magkapatid na Bai sa entablado ay hindi kasing yaman ni Yongming at hindi kayang bumili ng mga high-level spirit sense items. Mabuti na lang at ayaw silang patayin ni Terence, at minsan lang niya sila hinawakan, kaya nawalan sila ng kalamangan. Sinamantala ni Rowell at Lillian ang pagkakataon upang gumanti ng atake, at agad na binaligtad ang sitwasyon. Tuluyan nang nabaligtad ang sitwasyon sa magkabilang panig, at hanggat walang patuloy na nakikialam, halos hindi na mababawi ang kanilang tagumpay. Terence, ang lakas ng loob mong atakihin ako. Nakialam ka pa sa kompetisyon sa entablado. Galit na galit si Yongming, ngunit lihim siyang masaya sa loob. Umasa siyang patuloy na lalaban si Terence at hindi Atres, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Inatake mo ako at nandaye sa pagpili. Naniniwala ka ba na agad akong makakahanap ng taong magdidiskwalipika sa dalawang iyon sa pagpili? Anong biro yan? Sa tingin mo ba aatakihin kita dahil lang sa sinabi mo? Nanloko ako dahil lang sa sinabi mo. Nasaan ang ebidensya? Ikaw ang nakialam sa kompetisyon, pero tinawag mo pa akong magnanakaw at gumawa ng maling paratang. Kalmado at mahinahon si Terence, nakakunot ang noo niya na parang hindi may kukunwaring pangungutya. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw, Yongming, ay mas magaling manghusga ng tao kaysa sa mga magnanakaw? Inakusahan mo ako ng pagpatay sa apo mo at nagdala ng grupo ng mga taong niloko mo para manggulo, at ngayon gusto mo pang gawin ang ganitong trick. Maaari mo bang baguhin ang iyong diskarte? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.